Ang Ebanghelyo ngayong Martes, ika-12 ng Nobyembre ay mula kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Kapag nanggaling ang iyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain? Pagkakain ko, saka ka kumain." Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Ganoon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, "Kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection sa araw na ito ay mula kay Brother Arnold Aviles ng PDCC. Kung maging maayos ang relasyon naming mag-asawa, maglilingkod ako kay Lord ng lubos-lubusan. Magiging regular ako sa prayer meeting kapag hindi na si Blank ang aming prayer group coordinator. Nakarinig ka na ba ng mga ganitong salita? Nakalulungkot man, pero mayroon talaga sa atin na nagbibigay ng kondisyon sa Diyos kung paglilingkod ang pag-uusapan. Alam na alam ni Jesus ang karanasan ng mga kinikilalang alipin sa kanyang lipunan. Ang alipin ay hindi naghihintay ng pasasalamat o papuri mula sa kanyang amo. Ipinapakita ng alipin na ang paglilingkod sa kanya ay hindi dapat makita bilang isang paraan upang makamit ang pabor o gantimpala ng Diyos. Sa Ebanghelyo, ginagawa ng alipin ang kanyang tungkulin dahil ito ang kanyang trabaho. Sa ganitong paraan din natin dapat tignan ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo dapat naghihintay ng gantimpala o pagkilala para sa ating mga gawa. Sa halip, maglingkod tayo dahil mahal natin ang Diyos at dahil ito ang ating tungkulin bilang kanyang mga anak. Ang Ebanghelyo ay nagpapaalala na ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi dapat tungkol sa ating sarili. Ito ay tungkol sa pag-ibig at paglilingkod sa Kanya dahil Siya ay karapat-dapat nito. Kapag naglilingkod tayo sa Kanya ng may ganitong pananaw, makikita natin ang tunay na kahulugan ng pagiging isang alipin ng Diyos. Manalangin tayo. Lord, grant me the grace to serve You without counting the cost. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.